Lumakas na rin ang kabog ng dibdib ni Lolo nang maramdaman niya ang presensya ng aswang sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang napalingon at nakita niyang naroroon na ang naturang aswang. Nakangisi sa kanya na parang nagtagumpay sa kanyang balak. Noong akmang lulundagan niya na si Lolo Virgila, mabilis niyang nahawakan ang aswang sa braso. Akmang bubuhati na sana siya ng aking abuelo nang biglang umihip ang malakas na hangin. Napamura na lang ang aking Lolo Virgila nang biglang nawala ang aswang na sana'y ibabalibag niya. "Giging kagaya ka rin ng iyong mga magulang. Pagpepiestahan namin ang iyong laman at magiging pampawi ng uhaw ang iyong dugo." Umalingaw-ngaw roon ang garalgal na boses ng aswang. Dahil doon, nagpalingalinga na si Lolo upang hanapin kung saan nakapwesto ang nasabing nilalang. Nang hindi niya nahanap ang aswang, nakaramdam na ng galit si Lolo. Sa kadahilan ng iyon, nagbanta siya sa nilalang na sa oras na makita niya ito, hindi siya maaawa at papatayin niya ito kahit na nasa loob siya ng simbahan. Habang nakatayo si Lolo Virgila, nakiramdam siya sa paligid. Walang ano-ano, nakaramdam siya ng presensya na malapit sa kampana. Pasimpleng naglakad ang aking abuelo hanggang sa makalapit siya roon. Noong mapagtanto niya nga naroroon ang aswang, walang pagdadalawang isip na sinuntok niya ang bahaging yun. Buong lakas ang pagsuntok ni Lolo hanggang sa may marinig siyang pag-ungola. Ilang ulit na sinuntok ni Lolo ang hangin hanggang sa lumaon, lumitaw ang presensya ng aswang. Yupi ang mukha nito at naliligo sa dugo. Bago bumagsak ang aswang, napatawa pa iyon. Dahil doon, nagpasya na ang aking abuelo na itapon sa labas ang aswang. "Kung hindi ka mamamatay sa aking suntok, sa pagbagsak mo sa ilalim, tiyak mamamatay ka." Nang wala na ang aswang, nagpasya si Lolo na bumalik sa loob ng silid kung saan sila nananatili. Habang naglalakad ang aking abuelo, may naririnig siyang mga paghuni ng tiktik. Naisip niyang hindi lahat sa mga iyon ay mangangahas na pumasok sa simbahan. Sadyang malakas lang daw siguro ang loob ng isang aswang dahil balak din niyang kunin ang mutya ng kampana. Pagdating ni Lolo sa kanilang silid, nagpasya siyang matulog sa isang kama. Hindi na rin niya inisip pa ang mga nilalang na posibleng kukuha ng mutya niya. Alam naman kasi niyang doon sa simbahan na iyon, ligtas siya at ang kanyang tatay Biloy at nanay Mayang. Kinaumagahan, maaga silang nagising. Nagpasya silang magpaalam sa pari na uuwi na. Isip nila na baka may kung anong ginawang hindi maganda sa kanilang bahay ang mga nilalang ng dilima. Habang bumabiyahe pa uwi, may kung anong kakaibang nararamdaman si Lolo. Parang may bumubulong sa kanya na may hindi magandang nangyari noong wala sila. Hindi na lang sinabi ni Lolo iyon dahil alam niyang magtataka lang ang kanyang mga magulang. Pagkarating nila sa baryong yun, lahat ng taong nakikita nila ay parang nagbubulong-bulungan. Animoy may kung anong pinag-uusapan sila at patungkol iyon kina Lolo. Hindi na noon nakatiis ang tatay Biloy ni Lolo at lumapit sa isa nilang kabaryo para magtanong. Ano bang problema? Mukhang may pinag-uusapan kayo Pagtatakang tanong niya. Nang una ay parang nag-aalangan ang taong iyon na sumagot sa kanya. Subalit noong pilitin siya ni Biloy, hindi na nakatanggi pa ang taong iyon at tumugon na rin. "May mga aswang na umatake kagabi sa inyo. Mabuti na lang at wala kayo roon. Dahil kung naroroon pa kayo, baka kung ano na ang nangyari sa inyong tatlo." Sabi ng taong iyon. Dahil sa kanyang narinig, napamura na lang maging si Lolo at napaisip siya kung bakit ganoon na lamang ang galit ng mga aswang sa kanila. Ano kayang rason kung bakit parang may putang mga aswang sa amin? Mula pagkabata ko,
Parang hindi na naging tahimik ang aming buhay. Ano kayang pinag-uugatan ng lahat ng to? Tanong ni Lolo sa kanyang sarili. Nagpasya na silang magpatuloy para umuwi sa kanilang bahay. Subalit malayo pa lamang sila ay nanlumo na silang tatlo sa kanilang nakita. Ang bahay na itinuring nilang tahanan ay 2 haligi na lang ang nakatayo at napupok ng apoy ang ibang bahagi nito. Napasigaw sa sobrang galit si Biloy. Tumakbo rin iyon patungo sa kinatitirikan ng nasunog nilang bahay. Kaya hinabol na rin siya nila Lolo at saka ni Mayang. Pagkarating nila roon, mura sila ng mura. Alam nilang ang mga aswang ang may gawa noon nang hindi nila nagawang abutan sina Lolo. Noong mga panahong yun ay kaagad na naalala ni Lolo ang kalabaw nila at sa kadahilanang iyon sinabi niya iyon sa kanyang tatay Biloy. Nagpalinga-linga naman iyon at hinanap ang kalabaw. Subalit, makalipas ang ilang minuto, wala pa rin silang nakitang kalabaw. Saan na kaya napuntang kalabaw na yon? Naglakad-lakad pa sina Biloy hanggang sa matigilan sila. Muli silang nanlumo dahil nakita nilang nakahandusay ang kalabaw na iyon. Wakwak na ang kanyang tiyan at wala na rin ang mga laman loob. Tuyong-tuyo na rin ang dugo ng kalabaw na kanilang palagay ay ininom ng mga aswang na umatake sa kanilang bahay. Ang mga hayop na yon, humanda sila dahil pagdating ng tamang panahon, maniningil tayo. Seryosong wika ni Biloy. Napatitig na rin siya sa kanyang asawa at pagkatapos ay kay Lolo Virgila. Napailing na lang si Lolo Virgil ng mga panahong yun dahil pakiramdam niya ay lalo lang sumisidhi ang galit na kanyang nararamdaman. Parang may kung anong ideyang pilit na umuukit sa kanyang isipan na kailangan niyang gumanti sa mga aswang na iyon. Dahil sa naging engkwentro ni Lolo Virgila at ng aswang, nabuksan ang kanyang isipan patungkol sa mga ganoong uri ng nilalang. Nagtanong siya sa kanyang tatay Biloy kung saan niya matatagpuan ang kuta ng mga aswang. Subalit hindi rin alam ng lalaki. Darating ang panahon at ang mga aswang mismo ang siyang maghahatid sa iyo roon. Sa pagkakataong yon, sisiguraduhin kung handa ka na upang labanan silang lahat. Pagkatapos sabihin ni Biloy ang mga katagang yon, napatitig siya sa isang braso ni Lolo at napakunot noo siya nang may mapansing parang batong nakaumbok doon. Akmang tatanungin na sana niya ang kanyang itinuring na anak noong biglang nawala ang kung anumang nakita niya. Napakusot na lang sa kanyang mga mata ang tatay Biloy niya at nang mawari niyang wala na ang nakikita niya, hindi niya na iyon tinuloy pa at pinuna. Ayon, kailangan nating gumawa ng ating bagong tahanan. Ilibing na lang din natin itong kalabaw na ito malapit sa bahay na ating itatayo dahil malaki ang siyang ambag nito sa iyo. Nakangiting sabi ni Biloy kay Lolo Virgil noon. Tumango naman ang aking abuelo, subalit lingid sa kanilang kaalaman, may mas malalim palang dahilan kung bakit nais ni Biloy na ilibing sa tabi ng bahay nila ang nasabing kalabaw. Ito ang patunay. Ito lang ang patunay kung saan ka talaga nagmula. Marahil darating ang araw at gamit ito, baka matuntun mo ang pumaslang sa mga totoo mong mga magulang. Sambit na lang ni Biloy sa kanyang isipan. Noong araw na iyon, nagtulong-tulong silang tatlo upang mangalap ng mga materyalis na siyang gagamitin nila sa paggawa ng bahay. May iilang mga kanayon din silang nagbigay ng mga kagamitan, kaya kahit papaano ay hindi nahirapan ang tatlo. May iilang tao din ang nagboluntaryo na tumulong sa kanila. Habang tumutulong ang mga taong yun, hindi nila naiwasang magkwento tungkol sa pananalasa ng aswang sa kanilang baryo at lalo na ang pag-atake ng mga nilalang na iyon sa bahay ni Lolo Virgila. May isa pa sa kanila ang nakapagsabi
dahil hindi daw naialay sa kanilang pinuno ang aking abuelo. Dapat na raw iyong patayin. Napatiimbagang na lang si Lolo sa kanyang narinig. Humanda sila. Sa oras na uulitin pa nila ang ginawa nila, iisa-isahin ko sila. Wika ni Lolo noon. Napakunot noon naman ang mga lalaking iyon at may pag-aalangang napatitig sa aking abuelo. Dahil naisip ni Biloy na baka kung saan pa mapunta ang usapan nila, nagpasya siyang ibahin na lang ang topiko. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pag-uusap noon nang may matanaw si Mayang na isang lalaking naglalakad sa hindi kalayuan. Naging panay ang lingon niya kina Lolo na abala sa paggawa ng kanilang bahay. Tumingin kayo roon. May isang lalaking naglalakad at nagnanakaw ng tingin dito sa ating pwesto, sabi ng Nanay Mayang ni Lolo Virgila. Napatitig si na Lolo sa lalaki at nang mapansin ng taong yon na tinitignan siya, dali-dali at pasimple siyang umalis. Sinundan na lang nila Lolo Virgil ng tingin iyon hanggang sa tuluyan nang nakalayo ang nasabing lalaki. Habang tinititigan ni Lolo ang taong yun, parang gumagapang ang init sa kanyang katawan. Hindi niya lubos maunawaan yun, kaya hindi na lang niya pinansin yun. Ipinagpatuloy nila ang kanilang ginagawa at sa loob ng ilang araw na paggawa ng bahay, sa kabutihang palad ay hindi sila inatake ng aswang. May mangilan-ngilang tiktik silang naririnig na umaaligid pero sa tuwing nagigising sina Lolo, nawawala din ang mga paghuning iyon. Isang gabi, tapos na ang bahay ni Lolo. Mahimbing silang natutulog noon nang biglang napabalikwas ang aking abuelo. Nagmadali siyang bumangon dahil biglang uminit ang kanyang pakiramdam. Bakit kaya ito? Bakit kaya ganito ang nararamdaman ko? Wala namang ingay sa paligid tanong niya sa kanyang sarili. Natahimik ang aking abuelo at nagmatsyag sa paligid. Walang ano-ano. May narinig si Lolo Virgila na parang huni ng pusa sa labas ng bahay nila. Noong una, inisip niyang pusa nga iyon. Subalit nang lumaon, napansin niyang parang pagaralgal na ang boses na iyon at tila nagpupumilit iyong humuni. At talaga bang napaisip siya kung pusa ba yun? Pinakiramdaman na rin niya ang kanyang sarili at nawari niyang umiinit ang kanyang katawan. Alam ni Lolo Virgila na gawa iyon ng kanyang mutya, kaya napaisip siya kung pusa nga ba ang kanyang naririnig. Kalaunan bumangon na ang aking abuelo at lumapit siya sa bintana. Muli niyang pinakiramdaman ang buong paligid hanggang sa matanto niya kung saan banda iyon. Nang mga sandaling iyon, unti-unting binuksan ni Lolo Virgil ang bintana at sumilip siya roon. Iginala niya ang kanyang paningin subalit napakunot noo siya ng mga sandaling yon dahil wala naman siyang nakikitang gumagalaw roon. Bakit parang wala namang pusa sa labas ng aming bahay? Tanong niya sa kanyang sarili. Isasara na sana niya ang bintana at babalik na sa kanyang higaan nang bigla siyang may naaninaga sa labas. May dalawang bilugang bagay na nagbabaga at parang kumikislap-kislap pa. Nang mga sandaling yon, naisip ni Lolo na baka aswang ang nilalang na iyon. Kung aswang ka, humanda ka sa akin. Nagsimulang makaramdam ng galit ang aking abuelo, lalo pa at alam niyang aswang ang may pakana kung bakit nasunog ang kanilang bahay at namatay ang kanilang alagang kalabaw. Walang pag-aalinlangan na bumaba ang aking abuelo sa kanilang bahay at dali-dali niyang tumungo sa bahagi kung saan niya nakita ang mga mapupulang mga mata. Subalit noong naroon na siya, hindi na niya mahagilap kung nasaan na ba ang nagbabagang bagay na iyon. Nagmatsyag siya sa kanyang paligid hanggang sa nakaamoy siya ng nakakasulasok na amoy.
Naalala ni Lolo Virgil ang amoy na iyon nang makasagupa niya ang aswang sa simbahan. Kaya nawari niya na nasa paligid lang niya ang nasabing nilalang. "Lumabas ka na!" wika ni Lolo. Inihanda niya ang kanyang sarili. Uminit na rin kasi ang kanyang mutya ng kampana, kaya kumokonekta iyon sa kanyang katawan. Ilang sandali pang nagmatsyag si Lolo Virgil hanggang sa may marinig siyang kaluskos sa bandang likuran niya. Dahan-dahang napalingon ang aking abuelo at napakuyom siya ng kanyang kaliwang palad nang makita ang isang maitim na nilalang na may nagbabagang mga mata. Sobrang baho nun at parang umaangil pang kagaya ng isang aso. "Aswang ka! Ang lakas ng loob mong pumunta rito ha!" sigaw ni Lolo Virgil. Napahagik-gik ang aswang at saka inilabas nito ang kanyang dila. Dumila siya sa kanyang bibig at mas lalo pang pinahaba iyon. Napailing na lamang ang aking abuelo nang makita niya na halos mag-iisang dipa ang haba ng dila ng nilalang. "Virgil, humanda ka sa akin!" sabi ng aswang. Napakagaralgal ng boses noon na parang paus at may kung anong nakaharang sa kanyang lalamunan. Napakunot noo si Lolo dahil alam ng aswang ang kanyang pangalan. "Bakit naman sasama ako sa'yo? Kay kamatayan ka sasama dahil sa ginawa ninyo," sabi ni Lolo. Ngumisi ang aswang sa kanya at humakbang ng papalapit. Kahit na madilim ang bahaging iyon, naaninag pa rin ng aking abuelo ang nilalang. "Magbabayad kayo!" sigaw ni Lolo. Humagik-gik ang aswang sa kanyang sinabi at nagwika din ito sa aking lolo. "Ikaw ang kabayaran. Matagal ka na sanang inialay kung hindi ka na lamang itinakas ng iyong mga magulang." Lalo pang nakaramdam ng galit si Lolo ng mga sandaling yon. Naalala niya ang kanyang nanay Mayang at tatay Biloy, kaya muli siyang nagwika. "Huwag na huwag mong idadamay ang aking mga magulang dito ha, dahil tahimik kaming namumuhay dito." Pagkawika ni Lolo ng mga katagang yun, napatawa ng malakas ang aswang. "Ano? Hanggang ngayon ba? Hindi mo pa rin pala alam?" Umangil ang aswang na iyon at kaagad na kumahig. Sinunggaban niya ang aking abuelo pero mabilis na nakailag si Lolo Virgil. Napahakikik ulit ang aswang subalit dahil sa angking bilis ni Lolo, nagawa niyang masakal ang aswang bago pa iyon makailag. "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya rito. Hindi sumagot ang nilalang. Sa halip ay nagpatuloy iyon sa kanyang pagngisi. Dahil sa galit ni Lolo, ibinalibag niya ang nasabing aswang. Tumilapon iyon sa hindi kalayuan at kaagad na napahiyaw dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Agad namang bumangon ang aswang at kitang-kita ni Lolo kung paano iyon nagpalit ng anyo sa isang malaking aso na halos abot sa bewang niya ang taas. Dahil doon nag-antabay ang aking abuelo at hinintay na makalapit ang aswang. Sa isang pagkisap ng mga mata ni Lolo Virgil, inatake siya ng nilalang. Parang nag-ibayo ang angking bilis ng aswang na iyon kaya hindi niya kaagad nakitang papalapit na yon. Dahil doon, nagawa siyang sunggaban ng aswang. "Hindi ako papayag na matatalo mo ko." Nang mga panahong yon, itinaas ni Lolo ang kanyang kamao kung saan bumaon ng kusa ang mutya ng kampana. Nakita iyon ng aswang at parang natulala. Ang mutya! Mapasa akin ang mutya na yan! Ibigay mo sa akin yan!" wika ng aswang. Napatawa si Lolo. Sa halip na makinig sa sinabi ng nilalang, ay tumugon ito at nag-ipon siya ng kanyang lakas at walang pagdadalawang isip na sinuntok ang aswang na iyon. Pagkatama ng kamao ng aking abuelo sa mukha ng aswang, parang nayupi iyon. Agad naman siyang binitawan ni Lolo
at saka hinayaang gumapang. Hindi mo ako maluloko. Alam kong babalik at babalik kayo rito. Kaya hindi solusyon ang mutyang tangang ko. Magpatayan na lang tayo. Kayo naman ang nagsimula nito, hindi ba? Sabi ni Lolo Virgila. Pinilit ng aswang na bumangon at noong magawa na niyang makabangon ay umangil iyon. Napatitig siya ng mabalasik sa aking abuelo at muling naghanda upang umatake. Kung gayon, dadalhin kita sa aming pinuno at nang siya na ang husga kung ano ang iyong magiging kapalaran. Sabi ng aswang habang nakangisi. Napailing si Lolo. Nakita niyang medyo mahina na ang aswang kaya nagwika na rin siya na nga. Ikaw ang dadalhin ko sa iyong kamatayan. Pagkasabi ni Lolo ng mga katagang yon, tumakbo siya ng mabilis para sugurin ang aswang. Nang makalapit na siya rito, buong lakas niyang sinuntok ang nilalang at kaagad na tumilapon iyon. Ilang minuto pa bago magalaw ng aswang ang kanyang katawan. Ang kanyang buong katawan ay nanginig dahil sa lakas ng pagkakabagsak niya. Hindi napigilan ng aking abuelo ang mapangisi sa kanyang nasisilayan. Sininyasan pa niya ang nilalang na bumangon muli at muli siyang atakihin. Ano ba? Ang hina mo naman. Bumangon ka at kalabanin mo ko. Lampa ka pala eh. Wika ni Lolo na siyang naging dahilan kung bakit napaangil ang nasabing nilalang. Dali-dali iyong bumangon at nang magawa na niya, umangil iyon at tumitig siya ng mabalasik sa aking abuelo at agad na naghanda para muling umatake. Nag-antabay na rin si Lolo Virgila sa pag-atake ng aswang. Ilang sandali pa, nakita niyang kumahig ang nilalang. Ibinuka noon ang kanyang bunganga at saka inihanda na rin ang kanyang kamay at ang mga daliri. Mga daliring may mahabang mga kuko. Lumundag iyon kay Lolo Virgil subalit sa halip na kilabutan mas naging ganado pa si Lolo sa pakikipaglaban. Nang makita niyang lalapag na ang aswang sa kanya, mabilis niyang sinalubong iyon ng kanyang kamao. Kaya kitang patayin gamit lang ang aking kamao. Sigaw ni Lolo sa aswang. Hindi naman natinag ang nilalang at umatake ng tuluyan kay Lolo. Noong maabot na ng aking abuelo ang aswang, sinuntok niya iyon nang walang pag-aalinlangan. Tinamaan sa dibdib ang aswang at namulagat ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang kakaibang lakas ni Lolo. Agad na nabuwal iyon sa lupa at nagpalupasay roon. Pagkakita ni Lolo na parang saglit na nawala ang lakas ng aswang, mabilis niyang sinipa iyon. Nagpagulong-gulong ang nilalang. Subalit sa isang pagkisap ng mga mata ng aking abuelo, biglang nawala sa kanyang paningin ang nasabing nilalang. Nagpalinga-linga si Lolo Virgil pero kahit saan siya tumingin, hindi niya nasisipat ang aswang. Alam kong nasa paligid ka lang. Magpakita ka na sa akin at tatapusin na natin to. Wika ni Lolo. Walang ano-ano, may naramdaman siyang malakas na hangin na dumaan sa kanyang tabi. Noong una, manaka-naka lang yon hanggang sa parang umaaligid na kay Lolo iyon. Alam ni Lolo na hindi iyon basta-basta hangin lang, kaya naghanap siya ng magandang tiyempo. Saktong pagkaihip ng hangin, mabilis niyang nahuli iyon. Sinalubong niya iyon ng suntok, kaya natigil ang hangin na iyon. Napailing na lang si Lolo Virgila nang makita niyang aswang pala ang kanyang natamaan at nagkaroon lang iyon ng tagabulag. Kaya hindi niya nakikita. Kala mo ba, hindi kita mahuhuli? Sabi ni Lolo. Sinakal ni Lolo ang aswang. Nagpumilit na magpumiglas ang aswang kaya mas lalo pang hinigpitan ng aking abuelo ang kanyang pagkakasakal dito. Habang nasa ganoong sitwasyon sina Lolo, sa hindi niya inaasahang pagkakataon, biglang nagbago ang anyo ng nilalang.
ang mabalahibong aswang ay naging isang malaking ahas. Dahil may kalakihan iyon, nahirapan si Lolo Virgila sa pagsakala. Akmang ibabalibag na sana niya iyon nang biglang pumulupot sa buo niyang katawan ang nasabing ahas. Sobrang lakas noon kaya ilang minutong hindi nakagalaw si Lolo. Napaubo pa siya at halos hirap na sa kanyang paghinga dahil sa ginagawa ng naturang nilalang. Maya-maya walang ano-ano, pinilit ni Lolo na makawala mula sa pagkakapulupot ng nilalang sa kanya. Buong lakas niya ang kanyang ginamit at kahit na mas lalo pang lumalakas ang aswang ng mga sandaling yun, wala siyang naging pakialam. Ang tanging nasa isipan niya ay ang makawala sa dambuhalang ahas na halos kaya na siyang lamunin ng buo. Napasigaw si Lolo Virgila at kasabay nun gamit ang kanyang buong lakas. Nakawala siya mula sa pagkakapulupot sa kanya ng nilalang. "Papatayin kita!" sigaw ni Lolo. Nakita niyang tutuklawin siya ng ahas na iyon, kaya mabilis siyang napalundag. Nasakto namang pagkalapag niya ay naapakan niya ang ulo ng aswang na naging ahas. Bago pa man makagalaw ang nilalang, nahawakan na siya ng aking abuelo sa kanyang ulo. Akmang susuntukin na sana ni Lolo Virgil ang nasabing nilalang nang bigla iyong nagpalit ng anyo bilang isang tao na puno ng balahibo ang buong katawan. Napahagik-gik iyon kaya lalo lang nakaramdam si Lolo ng labis na galit. Dahil nakahawak pa rin ang aking abuelo sa ulo ng nilalang, agad niyang sinuntok iyon. Napaangil ang aswang sa ginawa ni Lolo Virgila, subalit ng akmang tatayo na iyon at aatakihin si Lolo, dahan-dahan iyong nanghina. Umiling-iling siya at ngumisi kay Lolo. "Tingnan natin kung kaya kang ipagtanggol ng kinikilala mong mga magulang, gayong ang mga totoo mong ama at ina ay hindi nga nila na ipagtanggol ang kanilang mga sarili." Napakunot noo ang aking abuelo. Kahit na galit siya, ay umusbong sa kanyang puso't isipan ang pagtataka na noon lang niya naramdaman. "Mahina ka na, pero nagagawa mo pa rin dumada ng dumada. Ang dapat sa mga kagaya mo ay pinagpapahinga na." Muling nangibabaw ang galit na nararamdaman ng aking abuelo sa kanyang puso. Dali-dali siyang humakbang palapit sa aswang at sinipa iyon. Dahil sa birtud ng mutya na kanyang tinataglaya, tumilapon ang aswang sa hindi kalayuan. Alam ni Lolo Virgil na mas lalong nangihina ang aswang at dinig na dinig niya ang malulutong na tunog ng buto noon. Sa kadahilanang iyon, mas lalo siyang ginanahan sa labanan sa pagitan nila. Muli niyang nilapitan iyon at saka inakmang susuntukin. Sinabihan pa niya ang aswang na uulitin ang kung anumang sinabi niya. Subalit sa halip na ulitin kung anumang winika nito kanina, napatawa lang yun. Dahil sa ginawang iyon ng aswang, nanginig na si Lolo. Magsasalita na sana ang nilalang na iyon, subalit hindi na iyon hinintay pa ng aking abuelo. Sinuntok niya ng buong lakas ang aswang at hindi niya iyon pinigilan hanggang sa mayupi na ang mukha noon. Nang mawari ni Lolo Virgil na wala ng buhay ang nilalang, doon na siya nataranta. Nagpalinga-linga siya sa paligid at hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin noong mga panahong yon. Naisip niya na kung itatapon niya ang bangkay ng aswang, baka may makakita sa kanyang gagawin at siya ay paghinalaan. Dahil doon, napagpasyahan niyang kumuha ng gasolina at saka posporo. Alam niyang iyon lang ang paraan para walang makalata sa kung anumang kanyang ginawa. "Bahala na," wika niya. Nagsimulang maglakad si Lolo Virgila papasok sa kanilang bahay. Subalit noong nasa tapat na siya ng pintuan, natigilan siya nang makarinig siya ng pagaspas ng pakpak. May kutob na siyang aswang iyon, kaya nilingon niya kung saan banda iyon pumapagaspas na yon. Saktong pagkalingon ng aking abuelo,
biglang lumakas ang ihip ng hangin. Sobrang lakas daw noon na parang mayroong buhawi. Dahil doon napahawak siya sa pinto ng bahay nila habang nakalingon sa kanyang pinanggagalingan. Walang hiya! Paano na to ngayon? Iyon ang tanging katagang na ibulaslas niya nang makitang may isang malaking ibon na lumapag sa bahagi kung saan naroon ang aswang na kanyang napatay. Babalikan pa sana iyon ng aking abuelo, subalit biglang lumipad pa itaas ang nasabing nilalang. May kutob si Lolo Virgila na kinuha ng aswang na iyon ang bangkay ng kanyang kauri. Kaya dali-dali niyang binalikan iyon kung saan iyon nakahandusay kanina. Muli siyang napamura noon nang mawari niya na wala na nga ang nilalang na ninanais sana niyang sunugin. Bahala kayo, mabuti nga yan. At nang magkaharap-harap tayo, kayo ang may atraso at hindi ako. Tahimik ang aming buhay pero pilit ninyong ginugulo, sabi ng aking Lolo Virgila sa kanyang sarili. Dahil sa nangyaring iyon, nagpasya siyang pumasok na lang sa kanilang bahay. Hindi niya na inisip ang tungkol sa aswang na yun. Alam niyang kailangan niyang maghanda upang labanan sila. Pero ng mga oras na yon, mas kailangan niya ng magpahinga. Kaya natulog na lang siya ng mahimbing. Kinabukasan, maagang nagising ang aking abuelo. Naabutan niyang nagkakapi ang kanyang tatay Biloy at nanay Mayang. Dahil doon naglakad siya patungo sa kanila. Nagtimpla na rin siya ng kape at naupo sa mismong tabi nila. Aking palagay, may mga aswang na nagmamatsyag sa atin. Kailangan nating mag-antabay. Kagabi kasi, nakaamoy ako ng sobrang bahong samyo. Alam kong may aswang sa paligid. Subalit kahit anong gawin ko, ay hindi ako makagalaw. Wika ni Biloy. Kaya nga dapat, maglagay na tayo ng pangontra sa labas ng ating bahay. Baka maulit pa ang nangyari sa dati nating bahay at mataong nandito tayo sa bahay natin, sabi naman ng nanay Mayang ni Lolo. Tahimik na lang na nakikinig si Lolo sa kanilang usapan. At walang ano-ano, napawika si Biloy. Kailangan mong matutong makipaglaban, Virgil. Matanda na kami at ilang taon pa ang lilipas. Magiging mahina na kami. Kailangan mong mapangalagahan ang sarili mo. Napailing naman si Lolo. Sinabi niyang hindi niya kailangan mag-aral sa ibang tao dahil kaya naman niyang proteksyonan ang kanyang sarili at maging ang mga magulang niya. Subukan lang ng aswang na iyon na bumalik dito. Yuyupiin ko ang ulo niya, sambit ni Lolo. Nang matapos sila sa kanilang pagkakape, nagpasya sina Lolo Virgil at Biloy na pumunta sa isa nilang kakilala. May kalabaw daw kasi iyon na pinapaalagaan. Subalit dahil may kalabaw naman sila dati, tinanggihan nila iyon. Sa kadahilanang kailangan nila ng katuwang sa bukid, kailangan na nilang tanggapin ang alok ng kanilang kakilala. Nang mga sandaling yon ay nagpaalam na sila kay Mayang at nagsimula na sila sa paglalakad patungo sa kabilang baryo. Habang naglalakad ang mag-ama ng mga oras na yon, nagkukwentuhan sila. Noong mga panahong yon ay inilahad ni Lolo Virgila na nakapatay siya ng aswang ng nagdaang gabi. Ganoon na lamang ang pagkamangha ng kanyang tatay Biloy sa kanya, at dahil doon hinayaan siya nitong isalaysaya ang kanyang ginawa. Ang lahat ng aking ginawa ay dahil sa mutya ng kampana ko, wika ni Lolo. Alam naman kasi niyang wala siyang maitatago sa kanyang mga magulang, kaya kahit ang patungkol sa nakuha niyang mutya ay sinabi niya ang lahat ng iyon. Pagkatapos sabihin ni Lolo ang bagay na iyon, biglang natahimik si Biloy. Dahil doon, tinanong siya ng aking abuelo kung ano ang problema. Noong una ay ayaw pang magsalita ng lalaki, pero nang lumaon, hindi rin niya natiis ang kanyang anak-anakan. Marahil, isa rin niya sa hinahabol ng aswang.
Alam kasi nilang magiging mas malakas sila kung magiging taglay nila ang mutya na napasa iyo. Sabi ni Biloy. Napailing naman ang aking lolo sa sinabi ng kanyang kinikilalang ama. Kung itong habol nila, hindi ko to bibigay. Nakahanda akong labanan ang kanilang angkan. Sabi ni lolo. Hindi na nakasagot pa si Biloy dahil sa tinuran niya. Ipinagpatuloy na lang nila ang kanilang paglalakad hanggang sa makarating sila sa isang ilog. Iyon kasi ang siyang nagiging pagitan ng baryo nila at ng barangay na nais nilang puntahan. Noong malapit na sila sa pangpang ng ilog, nakaramdam ng init si Lolo Virgila. Kahit anong pagpapakalma niya sa kanyang sarili ay hindi niya magawa. May hindi tama dito, sabi ni Lolo sa kanyang sarili. Noong nagsimula na silang tumawid sa kabilang pampang, naging panay ang paglinga-linga ng aking abuelo. Saglit siyang natigilan at napatitig sa hindi kalayuan nang may makita siyang dalawang babae na abala sa kanilang paglalaba. Hindi na sana niya iyon papansinin, subalit nakita niyang panay ang tingin nila sa kanilang dalawa ni Biloy. Itay, tignan mo yung dalawang babaeng yun. Panay ang titig sa atin dito, sabi ni Lolo Virgila sa kanyang tatay Biloy. Hayaan mo na lang ang mga yan. Baka mamaya magtama pa ang iyong mga mata tapos mausog ka pa, sabi ni Biloy. Napatango naman ang aking abuelo at sinunod na lang kung ano mang sinabi ni Biloy. Nagpatuloy nga sila sa kanilang paglalakad hanggang sa magawa nilang makatawid sa kabilang pampanga. Muli pang tinignan iyon ni Lolo pero hindi na rin muli pang napalingon sa kanila ang dalawang babae. Nang mga sandaling iyon ay nawala na din ang init na nararamdaman ng aking abuelo. Dahil doon naging kalmado siya at nagpatuloy sila ng kanilang paglalakad. Habang naglalakad noon, biglang nakaramdam ng pananakit ng kanyang tiyan si Lolo Virgila. Agad niyang sinabi iyon sa kanyang tatay Biloy, kaya nabahala ang lalaki. Sinasabi ko naman sa iyo, huwag kang tititig sa mga yon. Hindi mo sila kakilala at baka malamang, mausog ka. Tignan mo kung anong nangyari sa iyo. Bilisan na lang natin ang paglalakad hanggang sa marating tayo sa bahay ni na paring Bimbo, sabi ni Biloy. Napatango naman si Lolo Virgila ng mga sandaling yon. Napasapo na lang siya sa kanyang tiyan at nagpatuloy na rin sa kanyang paglalakad. Napakunot noo siya ng mga panahong yon dahil sobra ang kirot na kanyang nararamdaman. Makaraan ang ilang minutong paglalakad, narating na nila ang bahay ni Mang Bimbo. Agad na ipinakilala ni Biloy si Lolo sa kanya at tinanong niya iyon kung may sandok siyang gawa sa baon ng nyuga. Napatango naman ang nasabing lalaki at saka napatanong kung ano ang gagawin niya roon. Ito kasi si Virgil. Sinabihan ng wag nang magpagtinginan doon sa mga dalawang babae kanina. Ang tigas ng ulo. Ayan, nausog tuloy. Sinabi din ni Biloy ang tungkol sa dalawang ale na naglalaba sa tabing ilog na makailang ulit na nakipagtitigan kay Lolo. Agad namang napailing si Mang Bimbo. Dali-dali siyang pumunta sa kanilang kusina at kumuha ng sandok na gawa sa baon ng nyuga. Noong mga panahong yon, sinabihan niya si Lolo na bahagyang itaas ang kanyang tiyan at nang makita niya ang tiyan nito, umusal na rin iyon ng orasyon at saka hinaplos ang tiyan ng aking abuelo gamit ang sandok na iyon. Habang ginagawa niya iyon, nagkwentuhan sila tungkol sa mga bagay-bagay at nakinig na lamang si Lolo sa kanila dahil hanggang sa mga sandaling yon ay sumasakit pa rin ang kanyang tiyan. Baka mga sinasabi ninyong mga ali ay yung mga magkakapatid na matandang dalaga. Marami kasi ang nagsasabing malakas ang usog nila. May mga haka-haka ng aswang daw ang mga yun sabi ni Mang Bimbo. Natulala ang aking abuelo nang malaman niya iyon. Naisip niyang baka tama nga ang kwento-kwento tungkol sa magkakapatid na iyon dahil sa biglaang pag-init ng kanyang katawan.
Kung ibang tao lang tong anak mo, Biloy, namatay na to, na hindi na kinayang usog ng mga yon. Wika pa ni Mang Bimbo. Napailing si Biloy. Hindi niya sinabi ang patungkol sa mutya na taglay ni Lolo. Subalit naisip niyang baka alam ng lalaki iyon sa kadahilan ng isa rin itong manggagamot. Kung ako sa iyo, Virgil, ingatan mo kung anumang taglay mo. Pambihira yan at hindi mo basta-bastang nakukuha. Maraming mga masasamang loob ang mag-aasam niyan, sabi ni Mang Bimbo. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Lolo na kunwari ay hindi alam kung ano ang tinutukoy ng lalaki. Alam kong nakabaon dyan sa katawan mo. Alam ko kung ano yan. Akala mo ba hindi ko alam? Ramdam ko ang aura mo. Nakangiti na sabi ni Mang Bimbo. Napangiti na lamang si Lolo Virgila at saka sinabing iniingatan niya iyon at hindi siya papayag na maagaw ng kung sino man ang nasabing bagay. Dahil sa masakit pa rin ang tiyan ni Lolo Virgila, sinabihan siya ni Mang Bimbo na magpahinga na lang muna. Tumango naman si Lolo at hinayaan ang dalawa na lumabas sa kanilang bahay at nang makita ni Biloy ang kalabaw na ipapaalaga sa kanila, napagpasyahan na lang ni Lolo na matulog na lang muna. Dahan-dahan na rin kasing nawawala ang sakit ng kanyang tiyan. Nasa kalagitnaan ng kanyang pagtulog ang aking abuelo noong bigla siyang napabalikwas. May kung ano kasing pangitaing umuukil-kila sa kanyang isipan. Sobrang madugo yun at karumal-dumal ang nangyayari sa mga taong nakikita niya na nasa pangitain niya. Lumakas lalo ang kabog ng dibdib ni Lolo, kaya hindi na lamang niya ipinagpatuloy ang kanyang pagtulog. Subalit, nang mawari niyang pabalik na ang kanyang ama at si Mang Bimbo, napahiga ulit siya at nagtutulog-tulugan. At dito po muna natin puputulin ang kwentong ito. Abangan po ninyo ang susunod na mangyayari sa kasunod na kabanata. Maraming salamat sa pagsubaybay. Hanggang sa muli.